Magandang araw mga amo at welcome sa Kalye Topics. So sa video na to ay pag-uusapan natin itong mga bagong kaganapan sa investigasyon. Well, masasabi na natin investigasyon ng Kamara patungkol po dito sa impeachment case ni VP Sara. So marami ang nagtatanong kung ito bang ginagawa ng Kongreso ay paglilitis na ba o kagaya po na sinasabi nila lagi sa media na dinedeterminan nila kung ika nga may sapat na basihan para ika nga i-impeach si VP Sara at maipanik na to sa Senado. Well, ang pananaw ko dito ay sa tingin ko parang gumagalaw na bilang isang isang lehitimong korte na ang Kongreso dahil doon pa lamang sa kanilang level ay nililitis na nila si VP Sara. So sa pagkakaintindi ko dito sa proseso na pinagdadaanan ng impeachment case ni VP Sara, ang trabaho o ang tungkulin lamang ng Kongreso ay idetermina o idetermine kung may sapat na basihan ang impeachment case na isinampa nila laban kay VP Sara. Pero sa nakikita ko at siguro napapansin din ng maraming tao na para bang gumaganap na bilang isang korte ang Kongreso na kung saan ay masyadong mabusisi. Bagay, hindi naman natin masisi, hindi ba? Hindi natin masisi itong Kongreso kung maging mabusisi sila. Ngayon, kumbaga sa ikalawang pagkakataon ay maging mabusisi na sila sa kanilang ginagawa. Pero parang sa aking pakiwari, parang lumalabis na ang kanilang ginagawa dahil parang gumagalaw na sila bilang isang korte. Hindi ba? Hindi naman natin alam talaga kung paano ang tamang proseso ng pagsasampa ng impeachment case laban sa isang impeachable politician o pinuno ng isang ahensya ng gobyerno. Sila ang nakakaalam niyan. Pero mentras lumalaon, para bang yung proseso na yan ay nasasamantala na. Bakit? Yung unang-una, masyadong matagal, hindi ho ba? Halos inabot na ng isang buwan itong impeachment proceedings. Sa unang level pa lamang ay inaabot na ng buwan ang kanilang mga pagdinig kumpara dito sa impeachment case ni Pangulong Bongbong Marcos na halos inabot lamang ng isang linggo o higit ay na-dismiss na. Pero dito kay VP Sara ay talagang masyado silang maingat na dumarating na rin sa punto na para bang sila na rin halos ang umaaktong impeachment court. Hindi ho ba? At parang sila na rin yung lumalabas na naglilitis kung may sala o wala si VP Sara. Ang mga halimbawa nito, una na nga, yan tagal. Ikalawa, itong kagustuhan nila na makuha ang SALN o yung Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni VP Sara. Well, yan, alam ko sa ahensya ng gobyerno makukuha yan. Pero itong isang dokumento, yung kanilang BIR ay medyo pinalagan ng mismong ahensya dahil parang malalabag yata nito yung parte ng bank secrecy law o parang sa version nila ay hindi pwede dahil
ito ay naipipresenta lamang ayon sa aking pagkakaintindi, ha? Excuse me. Ayon sa aking pagkakaintindi ay kinakailangan ng approval mula sa isang korte dahil maselan yung mga dokumento na kanilang isisiwalat. Bagamat sinubpi na ng Kongreso yung mga dokumento na yan, ay may mga ilang batas din pala na kinakailangang sundin para matingnan nila itong mga dokumento na to, itong mga records ni BP Sara at ng kanyang esposo sa BIR. At pinalalabas ng mga nag-aakusa na meron daw siyang bilyong-bilyong asset. Hindi ho ba? So, masyado nang nagiging matagal, masyado na nagiging komplikado itong mga pagdinig na to, at dumadating na nga din sa punto na para bang nag-fishing expedition na ang Kamara dahil sa pagkakaintindi ko sa ganyan, ang dapat na nagpo-provide ng ng mga ebidensya laban sa isang akusado ay yung nag-aakusa. Pero sa tingin ko parang kasi syempre sa pagkakaalam ko, ang impeachment case ini-endorso lang yan ng ilang individual, siguro pwede rin ng mga kongresista. Pero hindi ba dapat trabaho ng mga individual na to na mag-produce ng mga ebidensya? Bakit parang sa pakiwari ko ay tinutulungan na ng ilang o halos lahat na, masasabi natin, ng majority ng Kongreso, ang paglikom ng mga ebidensya laban kay BP Sara. Para sa ganun, siguro ay hindi na mahirapan ng Senado pagka naipasa na sa kanila itong kaso na to, itong impeachment na to, dahil ang Senado ang tatayong impeachment court. So para bang ang nakikita natin, hindi sa kumakampi tayo kay BP Sara, pero para bang pinagkakaisahan na siya na para bang gigil na itong mga politiko na to na maibagsak si BP Sara. At syempre kaalisabay nito siguro kaya matagal ay syempre kasama na rin dito yung paninira, di ba? Walang ipinagkaiba ito doon sa nangyari kay dating Vice President Jeju Marbinay na nagdeklara ng maaga sa kanyang pagkandidato o pagtakbo sa pangpanguluhan. Ay siyempre binanata na kagad siya ng kanyang mga kalaban. So kung ano-anong mga kaso ang isinampa, inimbestigahan laban kay BP Binay, na nagtataka naman ako na magpasa hanggang ngayon ay mangilan-ngilan pa lamang yung mga nabigyan ng hatol, at karaniwan pa dito ay dismiss. Hindi ho ba? Hindi na panagot si si dating Vice President Jeju Marbinay sa mga kaso na isinampa laban sa kanya. So, kaya masasabi natin na parang demolition job yung nangyari kay BP Sara, bagay na parang nangyayari din ngayon kay BP Inday Sara. Hindi ba? Parang demolition job. Dahil alam naman natin at nakikita rin sa mga surveys, sa social media at sa mainstream media, na popular si BP Sara at malaki ang tsansa na siya ang magwagi sa 2028 national election. Kaya itong impeachment case na isinampa laban sa kanya ay isang paraan para madiskarel yung kanyang pagtakbo sa 2028. Either madisqualify siya through impeachment case,
o makasuhan siya at kasabay nito o kaalinsabay nito ay masiraan ang kanyang kredibilidad. So, may isang bagay na nakakalimutan ng Kongreso. Hindi ho ba? Sa dami ng kanilang mga ginawa laban sa pamilya Duterte, may isang bagay silang hindi rin magawa. Una, hindi nila mabengga o mabira ng todo-todo ang mga Duterte dahil alam nila na once na ginawa nila yan, napakaraming Pilipino ang magagalit sa kanila at ang kanilang political career, ang kanilang political ambition ay malalagay sa alanganin. So manganganib ang kanilang mga political career. Di ho ba? Kaya siyempre, ingat na ingat din. Hindi ko rin masisi itong mga politiko na to kung maging maingat sila at maging madiskarte. Hindi ho ba na mangalap sila ng mga ebidensya gamit ang proseso na yan at siyempre sa pamamagitan ng kanilang posisyon bilang mga congressman ng ating bansa. Ang nakakalungkot lamang po dito, napakarami nating problema na dapat ina-address ng gobyerno. Ang mas tinututukan nila ngayon ay itong impeachment case ni VP Sara, which is fine naman sa akin yun, okay lang. Hindi ba? Dapat malaman din talaga natin kung talagang nanghulimbat si VP Sara sa kaban ng bayan. Kaya maliit, kaya malaki, dapat tinututukan yan. Pero yung atensyon na ibinibigay ngayon ng Kamara sa kanila, sa mga Duterte, ay masyadong espesyal na umabot na hanggang sa kahuli-hulihan sigurong miyembro ng mga Duterte na involved sa politika. Parang si Kitty Duterte rin yata parang naringgang ko na nadamay. Hindi ba? So, lumalagpas na sa hangganan ng tama ang Kamara. Hindi nila alintana na kung mabansagan silang mali o tama. Ang importante sa kanila, sa nakikita ko, ay maigupo nila ang isang VP Sara. Hindi ba? Maraming paraan naman para mapatunayan mo na nagkasala o nangulimbat ang isang tao. Pero itong ginagawa ng Kongreso, bagamat hindi natin naiintindihan talaga ang mga proseso, parang sa pakiramdam ko, sa pananaw ko, mukhang hindi na tama yung kanilang ginagawa, hindi ba? At masyado ng matagal yung yung bola sa kanila. Hindi nila maipasa-pasap siguro. Alam niyo, ang basa ko dito, since pinatatagal nila itong impeachment case ni VP Sara sa Kongreso, sa tingin ko lamang po, ay hindi pa sila nakakasiguro na kapag naipasa nila sa Senado itong kaso na to, ay nakakasiguro na sila ng panalo. Dahil ngayon, medyo magulo rin sa Senado dahil may mga bali-balita na nanganganib na naman ang posisyon ni Senate President Tito Sotto dahil may mga alingas-ngas na may nilulutong kudeta para mapababa o para mapalitan si Senador Tito Sotto. Kaya hindi ma-commit o hindi mailipat, maipasa na sa Senado yung impeachment case ni VP Sara. Kasi kung nanaisin naman talaga ng Kongreso na i-transmit na, ipasa na sa Senado itong impeachment case ni VP Sara, ay madali naman nilang magagawa dahil siyempre nakita na natin na may sapat na numero, may sapat na bilang para maipasa na sa Senado ang impeachment case ni VP Sara. Pero magpasa hanggang ngayon, para bang binuburo pa nila sa Kongreso yung impeachment case para masiraan pa ng todo-todo si VP Sara. Napakatagal na masyado, hindi ba? At parang sa pagkakaintindi ko, kung ayaw naman talagang makipagtulungan na ng kampo ni VP Sara sa Kongreso, hindi nila mapadalo
Hindi nila matanong si VP Sara kasama ng kanyang mga abogado at kung sino-sino pa. Hindi ba sapat ng dahilan yon para maipasa na nila yung kanilang argumento, yung kanilang impeachment case sa Senado? Kaya naisip ko tuloy na siguro kaya hindi nila maipasa kaagad-agad yung impeachment case sa Senado dahil hindi rin sila nakakasiguro na may tsansa na sila ay manalo, makakuha sila ng conviction against VP Sara para ma-impeach. So hanggat hindi sila nakakatiyak na may numero din sila sa Senado, dito muna nila pinagtatagal sa Kongreso itong mga pagdinig sa impeachment case. Hindi ho ba? At syempre, kaalisabay na rin ito kung pakinabang din lang naman ng titingnan, syempre, nasisiraan din. Nasisiraan pa nila ng todo si VP Sara dahil may mga bagong di umano'y mga korupsyon o mga pangungulimbat pa na nadidiscover di umano ang Kongreso kay VP Sara at kumbaga hinihimay-himay pa nila ng todo. Hindi ho ba? At dumarating pa nga dun sa punto na siyempre pati yung pagkuha nila ng mga ebidensya ay nakuy-question na ng marami. Dahil parang hindi na nila trabaho yun. Diba? Ang trabaho lamang nila ay maging sila, kung gusto nilang tumayong korte, ay magpresenta ng ebidensya. Para ang lumalabas nito, sa aking pakiwari, nagsampas sila ng isang kaso o ng isang impeachment case laban kay VP Sara, pero wala naman silang mga pinanghahawakang solidong ebidensya laban kay VP Sara. So, kaya siguro tumatagal pa ng ganito katagal ay dahil sila na mismo ang nangungulekta ng ebidensya gamit itong pagdinig na to sa Kongreso, kaalisabay na rin siyempre ng kanilang mga posisyon bilang mga kongresista. So medyo nakakalungkot na, parang lumalabas tuloy na garapalan na, hindi ba? Garapalan na yung kanilang ginagawa na kahit malagay sila sa bingit ng alanganin, handa silang gawin, wag lang makatakbo si VP Sara. Kasi parang yun ang nakikita ko nga endgame nito Di ba? At syempre, yun din naman ang puna ng maraming eksperto, ng maraming kritiko na ang dahilan ng impeachment case na to ay para mapigilan si VP Sara na makatakbo sa 2028 national election. Hindi ho ba? Pero, again, uulitin ko at paulit-ulit ko sinasabi sa lahat ng aking mga videos, sawa na ang tao sa inyo. Kayong mga nakaupo ngayon, nasa partido o kakampi ni VP Sara o nasa posisyon o nasa panig ng administrasyon, maraming politiko na po ang sawa ngayon. Marami na pong tao ngayon ang diskontento na sa performance ng mga politiko. Kasama na rin po ang tiwala. Wala nang tiwala ang mamamayang Pilipino sa lahat ng mga politiko natin ngayon. At syempre, lagi ko rin sinasabi na ito na ang tamang panahon. Ito na ang tsansa ng mga hindi kilalang politiko o hindi kilalang mga personality na nais kumandidato sa 2028 national election dahil siyempre may ibang pagpipilian ang mga botante. So, ini-encourage ko rin siyempre yung mga politiko na to, itong mga personality na to na walang bahid ng dumi sa kanilang pagkatao na hindi ba samantalahin itong mga nangyayari na to dahil baka hindi rin nila alam na ang tao naghahanap na ng ibang alternatibong mga pinuno. At ito na yung tamang panahon para pumicture sila. Dahil ngayon, naglalabasan ng baho ang magkabilang panig
at marami tayong nadidiscovering bago. Hindi ba? Hindi lang sa parte ng administrasyon, maging sa parte din ng mga Duterte. Hindi nyo rin ba naiisip na paano nasusustentuhan ng mga Duterte ang kanilang gastos, lalo na yung pagpunta-punta nila sa dahig? Kung mismong si Pangulong Rodrigo Duterte na rin noon na nagsabi na wala siyang pera at hindi siya nangurakot. Hindi ho ba? Hindi siya nangurakot. So walang pera ang pamilya niya. At syempre, mga politiko rin ng kaniyang mga anak. At hindi sila pwede magkaroon ng business interest sa private dahil sila ay mga halal na opisyal. So naglalabasan ng baho ang magkabilang panig. So ano ngayon ang dapat gawin ng mga nag-aambisyon na maglingkod sa gobyerno? Yung mga taong hindi mangungurakot, talaga magsisilbi, pero takot tumakbo dahil una, hindi sila kilala at wala silang sapat na pondo para makapaglunsad ng isang matinong kampanya. Sa tingin ko, ito na yung oras. Hindi ho ba? Dapat masamantala nila itong mga pagkakataon na to na lahat ng baho ng mga politiko, kaya nasa administrasyon o oposisyon, ay lumilitaw na po ngayon at maraming Pilipino na rin po ang naghahanap ng mga alternatibong mga pinuno. So, pag-isipan din po ninyo kayong mga mga nag-aambisyon na makapaglingkod sa bayan na gustong kumandidato, sa tingin ko ito na po yung tamang panahon para hindi ba maipresenta nyo yung inyong sarili. At kinakailangan hindi kayo panig sa administrasyon o sa mga Duterte o sa mga Pinklawan. Hindi ba? Madaling mag-isip ng diskarte pagka ganyan ang senaryo. Ngayon, dito naman sa impeachment ni BP Sara, pabor ako at paulit-ulit kong sasabihin sa inyo na pabor ako na talagang maimbestigahan yan. Pero dapat kaalisabay niya yung mga taong mga personality na napapabalita na nagnakaw din sa kaban ng bayan, maimbestigahan, malites. At pagka napatunayan na nagkasala, makulong. Hindi ho ba? So, dito ko na muna tatapusin ang video na to. At sa susunod ko pa po mga video ay ibang paksa naman po ang ating tatalakayin. So, maraming salamat po sa inyong lahat. At magandang araw po sa inyo.